quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva. Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision, or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon. At meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration, dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman.